Yan mga kapuso, I'm very excited and very happy to announce na malapit nyo na pong mapanood ang Stars on the Floor sa GMA every Saturday night po yan. Kaya, abangan. Hello Kathleen fans! Sobrang nakakatuwa ang items natin ito mga kasombrero. So unang-una, ito nga ha, ang isang Kathleen admin ay nag-post din ng sleepover, no Kathleen, or may pa-sleepover mga kasombreros ang pinost dito. At sabi niya, ay ba't may pa-sleepover? Sabi nga, tapos yung padila ng Kathleen mga kasombreros. Si Ma'am Kathleen nakiuso na rin mga kasombreros. Sobrang kulit ng vlogs natin ito, ng contents natin dito mga kasombreros. So yun, and then another na confirmation ito kay at saka lakas na natin ang ating loob kasi si Ma'am Aya no ng Aya's Choice mga kasombreros sa sa TikTok na sobrang solid fan din ito ng Kathleen mga kasombreros at never sumuko ay nag-post siya no at ni-repost niya dito at nag-react siya dito sa may Kathleen Panatag. Sabi niya dito kasi sa post, sige magtago pa kayo, maglihim pa kayo, hahaha, the more you're like that, the more proofs ang nagsisilabasan. Kathleen nga naman, sabi nga. Tapos grabe no, 100 likes. Ang dami pala sa Facebook kasi pag gaganto, pag 100 likes, marami na yan mga kasombreros. Ang engagement niyan ay marami na. So libo-libo mga kasombreros. So marami pa rin talaga, no, marami as in solid mga kasang Kathleen. Kasi talagang meron mga kasombreros. Kasi based sa mga interviews and sa mga taong nakapaligid, sina Direk Cathy, no, sila Ma'am Ruby, si Luis, sino pa ba, si Joros, no, marami. Yung si Mark and Marvin na kasama nila sa dati, no, yun din sila, pinagluluto din ng adobo at saka steak, si Alden, attorney mga kasombreros. Tapos sobrang sweet, nagsusubuan pa daw ang dalawa kapag free time, no. So huwag niyo kaming lokohin ka. Pero gusto natin to, no. Ako gusto tong suspense na parang nagiging detective tayo mga kasombreros kasi parang nawawala yung thrill kasi kapag walang excitement. Si Ma'am AC Bonifacio na confirm din na isang gym lang, no, ang Kathleen mga kasombreros, pero we respect their privacy. And then ito, congrats kay Alden, no, kasi just in actually kakalaman ko lang din ito mga kasombreros na kinuha na rin palang brand endorser si Sir Alden. Grabe, no, Ribisco Crackers mga kasombreros ha, kinuha na rin siya mga kasombreros. And sabi dito ng parang parang pa-thrill yung kanyang parang pa-excite mga kasombreros kasi nakatakip yung kanyang mukha. Sabi niya dito, may pasobrang tisoy na bagong makakasama. So kitang-kita naman sa Alden ito mga kasombreros. Tapos nagtakip pa ng mukha, di ba? Parang ang kulit lang ng kanilang caption din po. And then yun nga, no, parang welcome siya ng Ribisco. Grabe, no, makita mo ito yung sobrang daming blessings si Sir Alden mga kasombreros. Sabi ng Ribisco Crackers, actually 2 days ago pa niya na pa siya na post ng Ribisco Crackers sa kanilang Facebook page. So kanina ko lang nalaman na kasi pinost ng isang admin mga kasombreros. Sabi niya dito, dahil special kayo sa amin, may pasobra tayong magkakasama sa Ribisco Crackers. You think you know who? I-comment mo na yan at tingnan natin kung sino ang makakahula ng tama. Bili na! Tapos naging dito, no? Naging voice over ng advertisement. Pwede sa Lazada bumili, pwede sa Shopee, no. So alam na natin, no. Sabi, grabe, no. Ito yung post action ng Ribisco Crackers mismo mga kasombreros. So congrats kay Pops Alden, panibagong dagdag na naman sa kanyang sa kanyang blessing mga kasombreros kasi galante, very kind, very generous mga kasombreros. May mga charities kaliwat kanan, and then may mga tinutulungan kaliwat kanan kahit mga kasamaan sa industriya. Solid at saka living proof sila mga kasombreros, yung mga tao na natulungan ni Pops Alden na yung pagtulong niya is minsan nga naabuso na nga lang mga kasombreros, no. Na sana po ay huwag naman nating abusuhin mga kasombreros. And then ito, so yun nga, no, nag-invite si Pops Alden ng kasi kahapon yung i-vlog natin ay si Ma'am Marian Rivera lang. Tapos siya naman today na nag-invite na panoorin, no, at saka abangan ang Stars on the Floor na sasabi niya na masaya siya at saka excited siyang i-share mga kasombreros. Aabangan mga kasombreros sa June 28 nga. So kahapon kasi kay Ma'am Marian So ito siya. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros.
isang Aldinatic no, na isang fan, ginaya, pero may twist siya. Akala ko kasi yung titingnan niya mukha, parang suspense yung ginawa niya, yung padila ni Sir Alden. Sabi niya dito kasi, I have two sides. Yung naka-move on na, yung isa. Ang kulit lang, tapos may padila na. So trending na trending ito, no million ang views ito mga kasambreros. So sobrang kulit lang ng ng trend na ito na ginawa ni Pops Alden, na ibang impact ng isang box office king kapag siya ang naging puso mga kasambreros, or siya ang gumawa ng moves tapos gagayahin ng marami, ay magte-trend at magte-trend talaga mga kasambreros. So hindi nakapagtataka kasi yung Hello Love Again worldwide, yung mga binasag na mga records mga kasambreros. So yun po, no. So actually that is it sa ating Kathleen items. Sana po ay pahingan po natin ang Word of God, and blessed evening po sa bawat isa. Tomorrow is another day. Abang-abang kayo kasi marami tayong pasabog na naman dito lamang sa Kasambreros. Parang naging TV station, no? So yun po, no, kidding aside, God bless you po and I love you all Kasambreros. Sana po ay pahingan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga Kasambreros, ay sobrang ganda nito. This is somehow practical and wise. Ang title natin, Purpose pa rin ni Lord. Proverbs 19:21, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Yung sa iba naman ay will be established mga kasambreros. So ito, no, napakaganda nito mga kasambreros. And ang verse na ito ay naiintindihan naman po natin na marami tayong plano. Okay, given na 'yon. Marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong i-accomplish, marami tayong gustong maabot, ma-achieve. Pero ang sasabi dito sa huli, yung counsel, yung purpose, yung will pa rin at kalooban ng Panginoon ang magsastand or matutupad mga kasamaris. So, purpose pa rin ni Lord ang mangyayari mga kasamaris. Tayo, kunwari na, yung farmer, maraming, may mga instance, di ba, pagtanim, tapos maganda yung tubo. Tapos 2 months, 2.5, ang ganda, no? Parang nakita mo parang sobrang laki ng ani nito, no? So ilang sako kaya to, ganun. However, here comes 1 week na lang, umulan, bumaha. So ito yung sasabi natin na yung purpose pa rin ni Lord, pero hindi naman example lamang po iyon mga kasamaris. May mga times na yung plano natin ganito pero hindi nangyari because it's not the will of God. So paano ba natin malalaman yung will of God mga kasamaris? Napakasimple lang po. Ang will ng Panginoon, ito yung, kunwari may trabaho ka, di ba? Natanggap ka sa trabaho, tapos wala ka ng time magsimba, wala ka ng time magbasa ng Biblia, wala ka ng time sa prayer, wala ka ng time as in sa gawain ng Panginoon. Especially yung, yung di mo na, kasi gusto ng Panginoon ng balance ang buhay natin mga kasambreros. Hindi niya gusto na nahihirapan tayo, stress tayo masyado sa trabaho, stress tayo masyado sa buhay. Tapos, kasi yung peace, yung inner peace, yung sa loob-loob natin na peace, mga kasambreros, yung calmness, ay hindi natin matatagpuan sa kung saan-saan. We can only find eternal and internal peace, mga kasambreros, sa Panginoon. And that is provided by His Holy Spirit. So, kapag in-examine natin itong Proverbs, mga proverb na ito, we have a better understanding of the relationship between human ambition and God's will. So, tatapusin kayo kung paano nga ba malaman ang will ng Panginoon. Ang will ng Panginoon mga sirs, kapag meron kang trabaho, ay napapalapit ka palalo sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng time sa pamilya, nagkakaroon ka ng time sa devotion, nagkakaroon ka ng time sa Biblia, sa gawain ng Panginoon in general. So kapag hindi ka na nagkakaroon ng time sa mga bagay na ito, ng mga godly activities, mga kasama sa araw-araw, kahit sa bahay lang natin, not necessarily na sa church, no? Kasi tuwing Sunday or tuwing prayer meeting, for example, naman tayo sa church, mga kasambreros, or pag may doon, hindi tayo nakatira. Sa bahay na lang natin. Okay? Pagdating sa bahay, pagod na pagod ka, wala ka ng time sa pagbasa ng Biblia, kahit na prayer, pasalamat sa araw na ito kasi na-sustain tayo, diretso hilata ka na lang. So, nawala na yung trabaho na yan, hindi yan will ng Panginoon sa'yo because hindi balance ang buhay. Kahit na yung mga obligations mo sa tahanan, for example, hindi mo na nagagampanan, tapos parang parati ka na lang pagod, no? Parati ka na lang mentally, at saka emotionally, at saka socially struggled, or you're always experiencing difficulties, mga kasama. So, hindi yun ang will ng Panginoon. Kapag nalalayo ka lalo sa Panginoon,
Hindi yan will ng Panginoon sa buhay natin, mga kasmers, no? Kasi akala nila lahat ng trabaho blessings, lahat ng lahat ng achievements, lahat na nangyari sa buhay natin blessings. Kapag wala ang Panginoon dyan sa agenda mo araw-araw, hindi yan blessings, it's a curse, no? Ganun po siya. Ang pera, no? Kapag tayo nakatanggap ng pera, blessing yan. Pero kapag ginamit natin sa masama, ay nagiging masama na po siya. So in biblical terms, a man's heart is more than emotions, although it includes emotions. The Encyclopedia of the Bible defines heart as the central agency and facility within man, whereby he imagines, intends, purposes, thinks, and understands. So sa biblical term, mga kasambreros, ang sasabi dito na a man's heart, di ba? Hindi lamang siya, no, emotion. Although, including dito mga kasambreros, or included sa emotions, mga kasambreros, itong term na a man's heart, kasi nga, di ba, meron tayong emotion na gamit ang ating puso. So, sasabi ni Jeremiah sa kanyang verse na Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it?" So, that's English Standard Version. So, ang puso kasi natin mandaraya. Kung kaya kapag tayo po ay hindi tayo nagpaturo at hindi nagpa-counsel sa Panginoon, akala natin will pa rin niya at purpose yung ginagawa natin. Hindi na pala, kasi nga napapalayo na tayo sa kanya, mga kasama. So instead of trusting man's heart, we should trust in God's sovereign plan. So that's Proverbs 3:5-6 actually, mga kasama, no? Nasasabi niyo na trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So kapag tayo po ay sa lahat ng plano natin, Lord, show us your way, show us your will. Kung ito ang will mo, Panginoon, ay papangyarihin mo or i-approve mo, ipa-finalize, at saka tutuparin mo, mga kasos. Pag hindi, let your will be done. So actually, narinig ko yung si Maritoni Fernandez na isang Christian din na artista. So sikat rin siya dati, no? Pero ngayon parang glaylo siya sa showbiz. Sabi niya, yung isa sa pinakamahirap na prayers actually ay yung sabihin mo, Lord, that your will be done. Kasi sometimes, sabi nga dito sa verse natin, marami tayong plano. Marami tayong iniisip gawin, ma-achieve, ma-fulfill. Pero yung will ng Panginoon pa rin at saka purpose niya ang mangyayari. So, masakit yun sa part natin minsan, yes. Pero parati nating isipin na ang will, ang purpose, ang plano ng Diyos sa atin ay mas maganda at mas mabuti kaysa sa ating mga plano. Always come to think of that and always remember that, mga kasambreros, na kung magplano man tayo at hindi nag-work out, parati nating isipin na God has better for us. So, better things, better plans, and better destinations, mga kasambreros. So, yun ang parati nating isipin. And that's actually one way of saying na I trust you, Lord, no matter what happens. Kasi alam ko at alam mo na ang plano mo sa amin ay mas maganda, mas ikabubuti namin. Kasi kapag baka na-achieve mo yung plano mo na yun, ay hindi na balance ang buhay mo. At saka baka ikakasira pa ng iyong mood araw-araw kapag na-achieve mo yung goal na hindi naman para sa'yo at hindi will at purpose ng Panginoon sa buhay natin. So the Bible has many examples of God redirecting the plans in man's heart for His sovereign purpose. So ang daming examples sa Biblia, mga kasambreros, na yung plano nila hindi nangyari, but nung ginawa ng Diyos ang plano nila sa buhay ng mga taong ito sa Biblia, ay mas napabuti ang kanilang situations. Yung young Joseph, no, si Joseph the Dreamer, na yung ambitions niya ay parang nagbago, mga kasambreros, no, kasi titingala ang mga stars, mga kapatid niya, pero una munang naranasan niya ay yung binenta siya ng mga kapatid niya, no, tinaidor siya ng mga kapatid niya, binenta siya sa pagiging katulong sa Egypt, tapos nakulong pa siya. Pero in the end, no, God used Joseph to save many lives. So that's Genesis 50 verse 20, mga kasambreros. And Apostle Paul, no, marami siyang plano, no, kasi papunta nga siya sa Damascus, mga kasambreros, no, sa Syria. Pero nung pinersecute niya, di ba, yung mga Christians from town to town, the counsel of the Lord overrode his plans. So binago ng Panginoon ang kanyang mga plano at ang kanyang buhay in general. So that's Apostle Paul sa New Testament. And na-transform ang puso niya, Apostle Paul, and he was given a new mission. So that's Acts chapter 9 verses 1-22. So when we surrender our plans to God, He uses us for His purposes. We are not our own. Ang ating buhay po in general and in reality, in truth, mga kasambreros, ay hindi po atin.
ang buhay na ito, ang hiningang ito ay hiram lamang. Anytime po pwedeng kunin ng Panginoon. That is why let's make the use of our lives purposeful and meaningful, and most especially obedient sa utos ng Panginoon at sa kanyang will, mga kasembreros. Kasi ang buhay natin, parang kung ang description ng Biblia, parang isang damo lang, no? Ang bulaklak ng damo na andito ngayon, tapos bukas makalawa, wala na, namatay na, mga kasembreros. Ganun lang kaikli ang buhay. And even the lives of many people sa Biblia ay parang yung isang chapter lang dito sa book of Ezekiel, for example, isang chapter lang sa book of Isaiah. Tapos wala na silang part sa kung parang sa pelikula, part cameo role lang, mga kasembreros, nagpakita lang konti sa camera, tapos wala na. So kagaya ng isang kanta, natatapos din, mga kasembreros, and kahit na anong ganda ng pelikula ay natatapos din siya, mga kasembreros. That is why mas the best, no, kung wala ng mas maganda at mas meaningful na buhay, yung mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Alright, so naman po in the meantime sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, who has the best will for us and purpose, Jesus Christ Himself. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga sumresen pa. Alam po, I love you.